Pedro na panganay ay may tindig na pagkainap, habang si Don Diego naman ay may malumanay, habang si Don Juan naman ay may pusong ginituan. Mga anak, panahon na upang kayong tatlo ay dapat mamili sa dalawa kung kayo ba ay magpapari o magre-reyno at mamumuno sa kaharian ng Berbanya. Ang paghawak ng kanilang bayan upang ang ito'y paglikuran ay aming naiibigan. Pinagmamulaki ko kayo mga anak. Mabuhay ang tatlong prinsipe! Mabuhay! Isang gabi nung maibig na natutulog si Don Fernando, napanaginipan ang kanyang bunsong anak na si Don Juan. Di umano, ito'y nilino at pinatay ng dalawang tambalasan. Juan! Aking anak! Naku! Mahal ko! Ano ba nangyari sa'yo? Tawagin niyo ang manggagamot! Sakit mo po, mahal, ay bunga ng pangitan. Mabigat man at maselan, may mabisang gamutan. May isang ibon na ang ngalan ay Adana. Pag parinig mo kumanta, sakit mo'y mawawala. Ito'y kumatahan sa kabundukang Tabor, kung saan makikita mo ang Piedras Platas, punong tirahan ng ibong Adana. Pedro, anak, Ama, upang aking mapaglilingkod, hanapin mo ang maiwagang ibong Adarna para ako'y gumaling na. Huwag mong dadalhin ng iyong kabayo. Sundin mo na lang ako. susunod po, Ama. Ako ay ahayo na. Sa kasamaang palad, sumuway sa utos si Don Fernando si Don Pedro. Siya'y nagdala ng kabayo papunta sa kabundukan ng Tabor. Ho! Siya'y naglakbay sa kabundukan na higit sa 3 buwan bago narating ang bundok Tabor kung saan makikita ang Piedras na Hey! punong tirahan ng ibong Adana. Ho! Siya'y dumaan sa mga iba't ibang pangit sa kanyang paglalakbay upang makuha lang ang lunas para sa kanyang amang mahal. Ho! Ho! Walang silbing kabayo! Sa kahaba-haba ng aking paglalakbay, mamamatay ka lamang! Wala kang silbi para sa akin! Lumayo-layo ka sa akin sapagkat patay ka naman na! Hanggang sa Aba! Ang Piedras Platas! Yung ano, napakaganda naman ng... Napakaganda ng kapaligiran! Lalong-lalo na, ang punong kahoy na ginto na ito. Sa haba-haba ng aking paglalakbay, ngayon lang kita makikita, may 3 buwan din! Pahinga na muna ako, nakakapagod naman ng 3 buwan na yan. Mamayang gabi pa naman darating yung ibon. Ibon! Hulihin kita! ang mga tao sa kariyan sa taga ng paghihintay kay Don Pedro, kaya minabuting hanapin naman ito ni Don Diego. May pag-asa pa kayo bumalik si Don Pedro? Nako, baka wala nang pag-asa bumalik ang hari. Huwag kayong mag-alala. Hindi ko kayo bibiguin. Kayang-kaya ko ito. Naglakbay si Don Diego patungo sa bundok Tabor na hindi nang paalam sa kanyang mga magulang. Inabot Mo! ng 5 buwan ang paglalakbay ni Don Diego bago nakarating sa matutunguhan. Dumaan muna siya sa hirap bago nakarating sa Piedras Platas. Ano bang laking hiwaga? Unang ganda'y nakakaagit sa mata. Lumalalim ng gabi. Bakit mamamahinga muna? Ibong Adana! Tulad ni sa nangyari kay Don Mahal ko, masama ang aking pakiramdam sa nangyari kina Don Pedro at Don Diego. Ano ba ang dapat natin gawin? Don Juan, Ama, pag po may paglilingkod ko sa inyo, huwag na lang ang aking pag-asa para ako'y gumaling. Hanapin mo ang maiwagang ibong Adarna. Iho, Ama, gagawin kong lahat upang makuha ang Adana at makagaling kayo. Sige na po, ako'y mamamaalam na at ako'y hayo na. Fernando Doña Valeriana na mawalay ang pinakamamahal nilang anak ay wala si
silang magawa dahil sa pag-aangan ni Don Juan. Kababang ng loob at pagpapala ng Diyos ang tanging naging baon niya sa kanyang paglalakbay. Apo, maaari mo ba akong bigyan ng konting tinapay sapagkat ay gutom na gutom na. Ito po, sa Wibisco, may pasobra, ka-special ka. Maraming salamat. Ano bang aking may pagdilingkod sa iyo? Paano ko ba makukuha ang adana kay ganda? Ang ibong Adarna, pumunta ka sa punong ng Tierra dos Platas. Sa isang dampang maliit, ika'y kumatok at iyong kasagot ay masasagot. Ano po ba? Sige. May isa pa akong bilin sa iyo. Sa puso mong pag-iingat upang ikay hindi mag-isang buhay na bato. Paalam ako. Sige po, paalam. Oras bago niya matunto ng punong kanyang hinahanap. Narito na pala ang Pedros Platas. Kay ganda. Lalo na ang mga gintong. Ito na pala. Ngunit ang sabi ng ermitanyo ay pumunta muna ako sa sabrang pang maliit. Narito na pala. Tao po. Iho, halika't pumasok ka. Sabayan mo ako sa pagkain. Tayo sige din ho. ako muna. Sige ho, maraming salamat. Ano bang may paglilingkod ko sa'yo, Iho? Ang ama ko po'y may sakit. At ang tanging lunas lang po dito ay ang adamna. Ibon. Ngunit hindi mo po ba nakakabalitaan ng mga sabi-sabi? Nang ibong Adarna, ano pagka-engkanto at wala pang tumantalo ng kahit na sino man. Ako po, hindi ako natatakot dahil kakayanin ko ang lahat upang makuha ang adamna at mapagaling ang aking ama. Kung yan talagang yung gusto, ito lang masasabi ko sa'yo. Ang ibong Adarna ay kumakanta ito ng makapitong beses at makapitong beses din ito magpapalit ng kanyang kulay. Yung sugatan ng iyong palad at patakan nito ng dayap nang hindi ka makatulog sa kanyang awit at hindi ka maging bato katulad ng iyong mga kapatid na si Don Pedro at Don Diego. Sandali lamang. Paano mo nalaman yun? Ikaw ba ay isang Jesus o anak ng isang Jesus? Ang mahiwagang ermitanyo? Ika'y huminahon, Iyo. Sadyang matanda lang ako dito sa maliit na dampa. Ika'y humayo ka na at parang ng ibong Adarna. Ay bago ka umalis, dali mo na rin itong ginito ang sintas. Itali mo sa paan ng ibong Adarna nang hindi na makawala. Sama mo na tong isang dayap nang hindi ka makatulog. Ika'y humayo na, paalis na. Sige ho, maraming salamat. Nang nangarating na si Don Juan sa Pedros Platas, sinunod niya ang ipinain ng matandang ermitanyo. Natin ko na pala ang Pedros Platas. Ano to mga batong to? Mga nakaharang. Asan na kaya ang ibon? Nakita ko na pala ibon. Ba't ako'y natok? Ngunit ang sabi na kay Mitanyo, sukat po ang aking palad. Walang talag. Nahampok pa din ako. Hindi na ako inaadmo. Mahuli na kita o ibong Adarna. Yari ka sa akin. Huli ka na at wala ka nang kawala sa akin. Huli ko na ang Adarna. Iho! Pagtanggupayan mo. Yung nahuli ng ibong Adarna. Ngunit may kulang pa para mabuhay yung mga kapatid. Ika'y bumaba saglit sa bundok. Kunin mo isang maliit na banga at lagyan nito ng tubig sa may ilog at ibuhos sa kanila nang sila'y mabuhay na muli. Sige, bilisan mo lamang nang sila'y hindi na maging nang sila'y mabuhay at hindi na maging patuloy. Sige po. Halika dito, ibon.
Kakawala. Huli ka na. Lang ha. Ano ah? Wait lang. Kakawala. Huli ka na. Pupunta lang ako sa baba. Kung ano ha, kakawala. Dami ulit ang adobo. Oras bago niya matuto ng punong kanyang hinahanap. Narito na pala ang Pedros Platas. Kay ganda. Ganun na ang mga gintong. Ito na pala. Ngunit ang sabi ng ermitanyo ay pumunta muna ako sa sanggang pangmaliit. Narito na pala. Tao po. Iho, halika't pumasok ka. Sabayan mo ako sa pagkain. Tayo sige mo ho. muna. Siho, maraming salamat. Ano bang may paglilingkod ko sa'yo, Iho? Ang ama ko po'y may sakit. At ang tanging lunas lang po dito ay ang na. Ibon. Ngunit hindi mo po ba na makapalitaan ng mga sabi-sabi? Nang ibong adan na aming pagka-engkanto at wala pang tumantahan na kahit na sino man. Ako po, hindi ako natatakot dahil kakayanin ko ang lahat upang makuha ang Adarna at mapagaling ang aking ama. Kung yan talagang yung gusto, ito lang masasabi ko sa'yo. Ang ibong Adarna ay kumakanta ito ng makapitong beses at makapitong beses din ito magpapalit ng kanyang kulay. Yung sugatan ng iyong palad at patakan nito ng dayap nang hindi ka makatulog sa kanyang awit at hindi ka maging bato katulad ng iyong mga kapatid na si Don Pedro at Don Diego. Sandali lamang. Paano mo nalaman yun? Ikaw ba ay isang Jesus o anak ng isang Jesus? Ang mahiwagang ay nyo? Ika'y huminahon, Iyo. Sadyang matanda lang ako dito sa maliit na dampa. Ika'y humayo ka lang at parating ng ibong Adarna. Ay bago ka umalis, dali mo na rin itong gininto ang sintas. Itali mo sa paan ng ibong Adarna nang hindi na makawala. Sama mo na tong isang dayap nang hindi ka makatulog. Ika'y humayo na, paalis na. Siho, maraming salamat. Nang nangarating na si Don Juan sa Pedros Platas, sinunod niya ang ipinayo ng matandang ermitanyo. Natin ko na pala ang Pedros Platas. Ba't ang mga batong to? Mga nakaharang. Asan na kaya ang ibon? Nakita ko na pala ibon. Ba't ako'y natok? Ngunit ang sabi na kay Metanyo, sukat ka po ang aking palad. Walang talag. Nahapok pa din ako. Hindi na ako inaadro. Mahuli na kita o ibong Adarna. Yari ka sa akin. Huli ka na at wala ka nang kawala sa akin. Huli ko na ang Adarna. Iho! Pagtanggupayan mo. Yung nahuli ng ibong Adarna. Ngunit may kulang pa para mabuhay yung mga kapatid. Ika'y bumaba saglit sa bundok. Kunin mo isang maliit na banga at lagyan nito ng tubig sa may ilog at ibuhos sa kanila nang sila'y mabuhay na muli. Sige, bilisan mo lamang nang sila'y hindi na maging nang sila'y mabuhay at hindi na maging patuloy. Sige po. Ka dito, ibon. Kakawala, huli ka na. Lang ha. Ano ah? Wait lang. Kakawala. Huli ka na. Pupunta lang ako sa baba. Kung ano kakawala.
Dami ulit ang adobo. Dalila. Sino ba itong mga batong ito? Ako'y natitid sa inyo ha. Pag nabuhay kayo, gaganti ako. Lamig. Lamig pala ng tubig mula sa balon. Ha? Uy! Mga kapatid ko! Kayo pala yan! What? What? Mga kapatid, sabihin kayo. Saan pa talaga ako? Salamat. Salamat po, binungin mo kami. Ah, walang anuman. Tara na, kumain na tayo. Dahil kailangan na ama ng lunas ng ibong Adarna. Sige, huwag kang kawala ha. Pangliliban. Nakaano na. Isang masamang balaki na nabuo sa isipan ng nakakatandang kapatid na sinang-ayunan sa bandang huli ng ikalawang kapatid. Ano naman ang iniisip? Bugin natin! Bugin natin si Juan! Nakawin natin ang ibon! Parang kagaling natin si Ama! Isipin mo, kapag nakuha natin yung ibon na iyan at mabigay natin, mapagalingin natin ang ating Ama, makukuha natin ang Berbanya, ang kapangyarihan dito, lahat ng mga tagapasunod ni Ama. Pupurihin tayo at higit sa lahat, ang lahat ng kayamanan ng kaharian natin mapupunta sa atin. Ginto, pilak! Pedro, masama ang iniisip para kay Juan. Ha? Umili ka. Sasamahan mo ko, isasama kita sa kanya. Sama ako sa'yo. Mabutit na kapag isip-isip ka. Gawin na natin ito. Uy, tao na. Tagal niyo naman oh. Kanina pa ako dito. Nga dito, Juan, may sasabihin ako sa'yo. Ano yan? Mga traidor! Ha! Ha! Kaya paalam ko sa iyo na kami ang bumugbog sa iyo. Diego, pa. Halika na. Saan ang papalagyan? Anong may bubuga? Ami! Ama! Narito na po kami. Nadala po namin ang ibong Adarna. Asa na ang inyong bunsong kapatid na si Don Juan? Ama, hindi po namin alam kung nasa ng aming kapatid. Ngunit kami bumalik para kayo gumutin o ibong Adarna. Ikaw ay kumanta na. Iba, namang ibong adarang yan. Hindi man lang kumanta. Kumanta ka! Diba? Kumanta ka! Kakailanganin ko, mama. Kailanganin ka namin kumanta para gamutin ang aming ama. Maawa ka naman. Kumanta ka! Mas mabuti na lang na pinasdaan ka namin pagkahuli ka namin. Ang bag na ibon! Wala kang kwenta! Pagkakagandang bundok. Teka. Don Juan? Don Juan, ba't ang dami mong sugat? Kapatid mo ang gumawa nito. Hayaan mo muna akong gumating ka. Ilang araw nakalipas, maginhawa tandang umuwi na si Don Juan dahil sa tulong ng ermitanyo. Ako yung malakas na muli. Well, mitanyo. Maraming salamat. Nang ako'y ginaling yun na. Walang anuman. Ika'y humayo na at nang umamit na ulit ang ibong Adarna. Sige ho. Gumaling ng iyong ama. Sige ho, ako dito na. Maraming salamat po muli. Alam. Paalam po. Bye-bye. Ama, ako na po yung nandito na. Juan, matagal na kitang hinintay. Sarito Fernando, si Don Juan po'y natin ng matang hirap. Kamatayan ay lamang, siya po ay nag-iis ng matang hirap. At sa utos mo sumunod, siya po ay
Gumanda na at umayos na. Wait, ha? Don Pedro, Don Diego, ano pumasok sa inyo kay Esteban at nagawa niyo ito sa sarili niyo kapatid? Kayo ay aking tatanggalan ng kapangyarihan sa Verbania at ipapatapon sa malayong lugar! Ama, una po kayo magalit kila Don Pedro at Don Diego dahil akin na po silang pinapatawad sa kanilang ginawang mali sa akin at naway patawarin niyo na po rin sila. Pero pag inyong inulit yan, kayo hindi ko napapatawarin. Kasunduan ng magkakapatid na babantayan nila ang Adarna, tigta-3 oras sila sa pagbabantay. Maayos na sana ang lahat, pero... Diyan ka muna ha, tutulog lang ako. Wala. Pwede. Ano naman ba yan? Singin mo si Juan. Bakit? Bantay mo siya. Paano naman siya tatanod ng makalawa? Bayan mo na. Maganda ako naiisip. Juan, gumising ka na dyan! Ano ma, ang sama po ng tulog ko eh. Juan, kami na muna ang bumabantay. Pahinga ka na muna doon sa kabilang kwarto. Sige ah. Sasaluhin mo ang pagbantay sa ibong at sa pagbabantay ko, ha? Sige ah, patayan nyo. Ayaw malalo si Juan. Pagpatuloy na natin ang aking magandang plan. Pakawala ng ibon. Pedro, masasama na naman yung iniisip. At nagpupumigas ka. Kung mamatay na lang tayo dahil sa isa pang pagkakamali natin sa Haring Ama, isasama natin sa Juan. Tandaan mo. Ngayon, bago pa tayo marinig yan, dahil nasa kabilang kwarto lang siya, pakawala na. Bye-bye, ingat po. Pagkagising ni Don Juan, tumambad sa kanyang bukas na hawla ng ibong Adarna. Ha! Ang sarap! Natulog ko. Oh! Asa na ang ibon? Siguro kakagawa nito ng aking dalawang magkapatid. Sige na, ako'y aalis na upang hindi na sila madamay. Kita ang umaga, si Don Juan ay umalis na upang pagtakpan ng ginawang kasalanan ng mga kapatid. Asan ang ibong Adarna? Ama, hindi po namin alam. Alam lang po namin ay si Juan ang walang magbantay. Hanapin niyo ang ibong Adarna at si Don Juan at iuwi dito sa palasyo! Susunod, Ama. Bukid, burol at bundok, bawat dako'y sinalugsog upang hanapin si Don Juan. Ngunit sila ay walang nakita. Pagkat naman yun. Nasaan si Juan? Ako'y pagod na pagod na. Nasaan kaya siya? Juan, Sa mga kapatid narito ko, ka lang pala. bakit kayo narito? Napakaganda naman pala ang kapaligiran na ito. Hindi ka lang kaya tayo manirahan. Ano nga dito, Pedro? Ako'y nahiya na sa ating kapatid na si Juan. Ang dami ng masamang bagay ating nagawa sa kanya. Pangat mo. Ha? Ngayon, dalawang beses tayo nagtaksin sa kanila. Dapat ngayon pa lang, makapal na mukha mo, matatag na loob mo. Ngayon, kung hindi mo pa rin makakaya, huwag mo na lang magpapakita sa kanya na nahihiya ka o natatakot ka sa kanya. Ang kapal talaga ng mukha mo. Ako ba talaga, ha? Talaga. Wala man. Si Don Juan sa loob ng balon, siya ay namangha sa ganda ng palasyong gawa sa ginto at pilak, at lalo-lalo na sa ganda ni Doña Juana. Napakagandang palasyo. At sino naman ang prinsesa nito? Ang mahal na prinsesa, ang ganda may nakakasilaw. Nais ko ipag sa iyo ang aking tunay na pagmamahal. Tanggapin mo ang aking puso. Pusong iyan pag naglahoy pagtataksi sa akin. Hindi kita pagtataksilan sapagkat ikaw ay ang aking mahal. Bago ako'y mapasayo, kailangan mo munang palunin ang isang igating nagbabantay sa akin. Kung ngayon ang iyong gusto, mahal ko, ito'y aking gagawin para sa iyo. Sinong hamak na utong lupa ang nagtakang ilabas ang prinsesa?
Hindi ko na pala kailangan lumabas. Upang umanap ng pagkain. Ang pagkain na mismo ay lumapit sa akin. Higante! Ika'y manahimik at maganda na sapagkat dito na magtatapos ang iyong buhay! Ah! Ah! Ngayong natapos ko ng higanting bantay, Prinsesa, balak kita'y uwi sa aking kaharian. Ang nais ko lamang iligtas mo ang aking kapatid na si Doña Leonora mula sa isang serpenteng nagbabantay sa kanya sa isang palasyo. Kung mayan ang iyong kahilingan, mahal ko, dito'y aking isa sa katuparan. Kung hindi ako nagkakamali, ikaw nga si Prinsesa Leonora. Sino ka ba? Ano nang yung kailangan? Prinsesa Leonora, ako si Don Juan na magliligtas sa iyo laban sa serpenteng nagbabantay sa iyo sa palasyong ito. Walang taong matinong lalaban sa serpiente na nagbabantay sa akin. Kung mahal mo pa ang buhay mo, umalis ka na palayo sa palasyong ito. Hindi! Hindi ako hindi natatakot sa pagkatalong ko na tama ang aking gagawin. Serpiente! Lumabas ka at ako yung harapin! Kung ika'y aking hindi mapigilan, gagawin ko ito. Sa bawat ulo na iyong maputan, ibuhos iyan upang tiyak ang iyong pagkapanalo. Maraming salamat, mahal ko. Napalantay. Ha! Ha! Bawat tulong matigtas si Don Ah! Juan ay binubuhusan niya ng bansa mo upang ito'y hindi na muling mabuhay. Ang iyong tapang at lakas ay aking hinahangaan. Prinsesa, uli ka na kumapit ka sa akin kay Kit at pupunta tayo sa kara ng Garbanya. Si Juan! Lumabas, bumalik ka. Maraming salamat sa iyong pagtulong. Halika na't bumalik na tayo sa kara ng Garbanya bago pa sumapit ang dilim. Masusunod. Tara na. Kahit sana silang lahat upang magbalik sa Berbanya, ngunit Don Juan, ang aking sising ay aking naiwan. Paano na yan? Huwag kang mag-alala, mahal ko. Ang iyong sising ay aking kukunin. Babalik rin ako. Aking mga kapatid, ako'y tulungan sa aking pagbaba sa balon na ito. Mag-iingat ka, Juan. Mahal na mahal ka namin. dahil sa selos, suklam na suklam si Don Pedro sa kanyang bunsong kapatid na Taluanya. Ano naman ba yan, Pedro? Ano, aarang ka na naman? Huwag mo kong pilitin. May sama ka sa kanya. Ngayon, tatabi ka o tatabi ka? Ginagawa mo ang lahat sa akin, Juan! Magdusa ka sa balon na yan! Ah! Leonora! Ano bang iniisip? Pero nagpatuloy pa rin sila Don Pedro at Don Diego sa kariyan ng Berbanya na kasama ang mga kapatid ng prinsesa. Leonora? Bahala ka dyan. Basta, uwi na tayo sa Berbanya. Iiwanan natin si Juan dito. Narito na po kami. Tagal ko kayong inintay, mga anak. Nakita niyo ba ang inyong bunsong kapatid na si Don Juan? Ama, hindi na po namin siya nakita. At hindi ito maaari. At sino naman dalawang prinsesa na kasama ninyo? Ama, sila po ay may prinsesa sa balon po tumitira. Sila ay aming pinagtas mula sa kapamakan. Nasaan ang aking bunsong anak na si Don Juan? Ama, pagpaliban na muna natin si Juan. Meron na po akong gusto ibalita sa inyo. Nais ko pong pakasalan si Leonora kay Ganda at si Juan na naman kay Diego. Haring mahal, hiling ko pong ipagliban mo ng kasal ng 7 taon sapagkat ikaw ang aking panata sa aking sarili mula nang mamatay ang aking mga magulang. So yung kahilingan ni Nora, aking tinatanggap. At ikaw naman, Juana, ikaw ay maghanda at ipapakasal na kay Don Diego sa ikasyam na araw. Mga kawal, ituro ang silid ng dalawang prinsesa. O aking alaga, Lobo, sumunta ka kay Don Juan ang aking giliw at siya'y gamutin. Siguraduhin siya'y nasa mabuting kalagayan bago ka umalis. O Lobo, kumain at umalis na upang siya'y iyong maabutan.
Dalagang Lobo, maraming salamat sa iyong pagtulong sa akin. Maaari ka nang makaalis. Ginoo, ako iyong tulungan. Nais kong hindi ko alam kung saan naroroon ang Reino de los Cristales. Ang bundok na iyong paroroonan ay nasa ikapitong hari. Naroon ang isang ermitanyong sasalubong sa iyo. Ang bara na ito ay ipakita mo sa kanya. Kaya humayo ka na at baka ikay din sa daan. Kung gayon, maraming salamat, Ginoo. Nora? Mahal? Kaya mo bang buksan ang pintuan? Ika'y aking hindi matatanggap bilang aking kabiyang. Naghihintay ako kay Don kung aking tunay na mahal. Kahit gaano pa yan katagal. Ilang araw, ilang linggo, ilang buwan, taon, dekada. Basta lagi mong tatandaan, mamahalin kita. Ikaw at ikaw lang. Mahal na ermitanyo, Sino ka? Huwag ka lumapit sa akin. Hindi ako natanggap ng isang estranghero. ermitanyo, kayo ay kumalma lamang. Ako lamang ho ay may iabot sa iyo. Ano yun? Saan mo nakuha itong barang to? Ano nga pa inilibot sa'yo? Ginoo, alam niyo ho ba kung saan matatagpuan ang karian ng Reino de los Cristales? Ang kahariang wala kasing ganda. Ayun ba ang kailangan mapuntahan? Oho. Kaibigang Agila, ikay rin naman pumaparoon sa Reinos de los Cristales na karian. Sabay mo na itong magiting na Ginoo. Siya'y mapaparoon na rin naman nang hindi na siya matagal ang paglalakbay. Salamat, Agila. Kayo humayo na nang hindi na kayo magtagal pa. Mahal na ermitanyo, Sino ka? Huwag ka lumapit sa akin. Hindi ako natanggap ng isang estranghero. ermitanyo, kayo ay kumalma lamang. Ako lamang ho ay may iabot sa iyo. Ano yun? Saan mo nakuha itong barang to? Ano nga pa inilibot sa'yo? Ginoo, alam niyo ho ba kung saan matatagpuan ang karian ng Reino de los Cristales? Ang kahariang wala kasing ganda. Ayun ba ang kailangan mapuntahan? Oho. Kaibigang Agila, ikay rin naman pumaparoon sa Reinos de los Cristales na karian. Sabay mo na itong magiting na Ginoo. Siya'y mapaparoon na rin naman nang hindi na siya matagal ang paglalakbay. Salamat, Agila. Kayo humayo na nang hindi na kayo magtagal pa. Ito ba ang karian ng Reino de los Cristales? Napakaganda naman ito. Gusto mo? Ito, at niyakap na waring isang sanggol. Kaninang damit naman ito. Napakabango. Damit ko! Sinong labastahan na kumuha ng aking damit? Sa oras na malaman ko kung sino ka, siyak na mayayari ka sa aking kamanghali! Lumabas na ng pusa si Don Juan mula sa kanyang pinagtataguan. O, prinsesa, ako'y patawarin mo sana sa akin na gawang kasalanan. Kahit anong parusa ibibigay mo sa akin, ay aking tatanggapin, magpatawad mo lamang ako. Nahabag naman ang kalooban ng prinsesa dahil sa ginawang pagpapakumbaba ni Don Juan at kanya naman itong pinatawad. Lagi na ang prinsipyo, ikay tumayo na sa pagkakaroon ng aking pinapatawad. Ngunit, ikay ngayon magtapat sa akin. Saan ba ang ganag mo na? Prinsesa Maria, ang ngalan ko ay si Don Juan. At ako ay nanggaling sa karian ng Garbanya. Ngunit, hindi ako nagkakamali. Ikaw nga si Prinsesa Maria, ang mutya ng Cristalinos. Ako nga si Doña Maria, ang anak ng hari dito sa Cristalinos. Ganun.
Nang matapos mag-peace si Doña Maria, kanyang ipinasyal si Don Juan sa karyan ng Cristalinos at sa kalagitnaan ng kanilang Prinsesa Maria, ako may pagtatapat lamang sa iyo. Unang tingin ko pa na sa iyo, ako'y nabihag mo ng totoo. Ang pag-ibig ko sa iyo ay lubos at walang hanggan. Sana ito iyong tanggapin. Oh, Don Juan, ang aking nararamdaman sa iyo ay ganun din. Ngunit, kailangan mo munang dumaan sa mga pagsubok na ibibigay ng aking amang hari. Ayan! Ayan! Ayan ang mga taong nagtatang ako'y pakasalan. Ngunit, hindi sila nagwagi. Hindi nila natalo si Amba sa karunungan at katalinuhan, kaya sila yung mga naging bato. Maria, kahit anong pagsubok ang ipaharap nila sa akin, gagawin ko upang ikaw ay aking makasama. Kung ganun ay, hindi mag-iingat sapagkat ikay papatawag ni Ama. Lagi mo lamang itong natandaan na ako'y andito lamang. Handa akong mag-akoy sa iyo. Maraming salamat, mahal ko. Anong iyong pangalan? Saan ka nanggaling at anong isadya? Mahal na hari, ang halin ko ho ay Dunuan. Ako ay nanggaling sa karya ng Berbanya at nandito ako upang magpayag ng pag-ibig sa iyong minamahal na si Doña Maria. Matagal-tagal na rin na may uling sumulong na rin ng kamay ng aking mahal na anak. Alam mo naman siguro mangyayari kung si Pewali. Ako ay aamunin niyo sa labanan ng talino at karunungan. Kapag ako ay nagtagumpay, ay ibibigyan niyo sa akin si Maria Blanca. Ngunit kapag hindi, ako'y mamamatay. Kung ganun maghanda ka dahil ito ang una kong pagsuko. Patagin mo ang bundok ng pagtatanim ng dito. At abuhay kita at anihin. Sa aking pag-ising ay dapat meron na tinapay sa akin. Ngayon ay yung gusto. Masusunod, mahal na hari. Hulihin mo ko 12 maliliit na nagpitong aking pawawalan sa laot ng karagatan. Hulihin sila at pagkatapos ay isilid mo sa Pasko. Masusunod, mahal na hari. Mga walang hiyag dito! Pumasok kayo dyan! Prinsesa Maria, ako'y lubos na nagpapasalamat dahil sa iyong pagtulong sa akin. Walang anuman, mahal na Prinsipe. pagkapasok ng malilig niya. Mga walang hiyag dito! Pumasok kayo dyan! Prinsesa Maria, ako'y lubos na nagpapasalamat dahil sa iyong pagtulong sa akin. Walang anuman, mahal na Prinsipe. Pagkapasok ng malilig niya. Anak ng Berbanya ako nung pinahanga sa iyong galing at talino. Ngayon maghanda ka dahil itong huli kong pagsulong. Sa 3 pinto na yan, pumili ka ng papakasalan. Malahari, ang aking pang pinipili ay ang silid sa gitna. Hindi! Hindi ito maaari! Hindi kita gusto para sa aking anak. Meron akong kapatid sa Inglaterra, kasing bata't kasing ganda niya. Maaari kita ipadala doon. Kung hindi ka makikinig, dapat na mamatay ka. Ama, pabayaan mo kami! Marami na tagumpay na dinugan ang iyong mga hamon. Marapat lang ikaw sumunod sa iyong pag-usapan. Hindi! Huliin at takpin sila! Hindi ka na, Maria. Kumakasi na Doña at Maria at Don Juan papunta sa karyan ng Batan, Doña Maria, Don Juan kay Hari Salermo. Sa ganitong sitwasyon ay sinumpa ni Hari Salermo sila Doña Maria at Don Juan. Kayong dalawa hindi magkakatuluyan. Pagbalik sa lupang sinilangan, ang prinsipe ay makakalimot at sa iba papakasal. Makalipas ang maraming araw, si Hari Salermo ay nagkasakit at tuluyan ng namatay. Pansamantalang itinigil ni Don Juan sa isang nayon si Doña Maria. Mahal ko, ako may sasabihin lamang sa iyo. Ako ay babalik muna sa karya ng Berbanya upang ipahayag sa kanila lahat na tayong dalawa ay magpapakasal na. Huwag kang mag-alala, babalik din ako. Pangako. Mag-ingat, mahal. Ako'y maghihintay sa iyong pagbabalik. Pangako. Nasumpa ni Hari Salermo, nakalimot si Don Juan sa kanyang pangako kay Doña Maria. Anak! Ama! Matagal na kitang hinanap. Don Juan, aking mahal. Amang hari, siya pa ang gusto kong pakasalan. Siya pa ang tunay kong minamahal. Ngayon ba, kayo ay magpapakasal sa 2 linggo? Ang bayan ng Berbanya may isang pusong tumatangis dahil sa hinagpis.
niya sa palasyo si Doña Maria, sakay ang isang magarang karosas at suot ang isang kasuotan pang imperatrice at siya ay naganda ng palabas tungkol sa pag-iibigan nila ni Don Juan upang muli siyang maalala nito. Maligayang pagdating, Emperatriz. Anong galak namin at kayo'y naparito? Ano ang aming may paglilingkod sa inyo? Ako'y andito upang maghandog ng munting palabas para si kakasal dito sa palasyo. Sa bawat palo ng negrito na kasama nito negrito, si Don Juan ang nasasaktan, ngunit kahit anong sakit ay wala pa rin siyang maalala. Kalaunan, nang makita ang pagtangis ni Doña Maria ay biglang nagbalik sa alala ni Don Juan. Maria, ikaw nga mahal ko. Hindi! Hindi ito maaari! Don Juan, sabi mo sa akin ako lamang ang iyong mahal! Leonora, sana maintindihan mo na dati yon. Ngunit ang aking tunay na sinisinta ay si Doña Maria. Tawagin na Arsobispo. Mahal na ama, ako po ay nais niyong paintulutan na magpakasal kaming dalawa ni Maria ngayong araw din. Pag-uusapan muna namin ng Arsobispo. Arsobispo. Ako at ang Arsobispo ay nagkasundo na. Si Don Juan ay ipapakasal para kay Maria at si Leonora naman ay ipapakasal para kay Don Pedro. O Don Juan, kung saan ka masaya ay doon lang ako masaya. Ako'y kinakagalambuanan. Kayo pakasal kay Doña Maria. Doña Maria, gawin ingatan mo si Don Juan na aking mahal. Tunuwa, natatawag ba si Doña Maria na kabilang yung asawa? Opo, ito ay aking gusto isang tanong. Don Pedro, natatawag ba si Doña Leonora bilang iyong asawa? Don Pedro, tanggapin mo itong konsep at Leonora bilang Don At Doña Leonora, tanggapin mo ang Diadema bilang bagong reyna ng Espanya. Ako'y natutuwa sa inyong pagiging bagong hari at bagong reyna. Ayong hari Pedro Trina at Tunuan at Doña bilang po, kayo nagsisimula na ano? Mabuhay! Mabuhay dahil kita. Kami po ni Maria ay magpapaalam sa inyo. Ama, inaatake mga kapatid. Kami ni Maria ay magpapaalam sa inyo upang pumunta sa karyaan ng Reino de los Cristales upang doon mamuhay na masaya at mapayapa. Yun o, pagdasaan mo na. Dapat 10 na kayo pagdating niya dito Hindi na mag-iakapin. Hoy, 7 minutes ah! Dito ko 7 minutes.